Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, isang pag-aaral mula sa pagpapastor. Samahan ninyo ako ngayon na at pag-aral. Edukasyong Biblikal para sa pagsasanay ng pastol. Paghahanda sa mga pinunong espiritual para sa kawan ng Diyos. At bibigyan ko kayo ng mga pastor na ayon sa aking puso, na magpapakain sa inyo ng kaalaman at pangunawa. Jeremias Kapitulo 3 versikulo 15, KJV. Layunin ng pagsasanay ng pastol. Ang tawag na maging pastol ng bayan ng Diyos ay isa sa pinakadakilang pribilehiyo at pinakabanal na responsibilidad na ipinagkatiwala sa mga mananampalataya. Sa buong kasulatan, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang pastol ng kanyang bayan at nagtatalaga ng mga tapat na lalaki at babae upang alagaan ang kanyang kawan. Ang mga pastol ay tinatawag hindi lamang upang mang-aral o mamahala sa mga gawain ng simbahan, kundi upang tapat na ipakita ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakain, pag-iingat, paggabay, pagpapalakas, pagtutuwid, at pag-aalaga sa kanyang bayan sa katotohanan at pag-ibig. Sa bawat salinlahi, kailangan ng simbahan ng mga pastol na banal ang pamumuhay at sumasalamin sa pagkatao ni Hesus Kristo, ang punong pastol. Maaaring magbago ang paraan ng paglilingkod ayon sa kultura at panahon, ngunit ang pamantayan ng Diyos para sa pamumunong espiritual ay nananatiling hindi nagbabago. Naghahanap siya ng mga pinunong mapagpakumbaba sa halip na palalo, tapat sa halip na sikat, banal sa halip na makasanlibutan, at lingkod sa halip na namumuno lamang. Ang pangunahing layunin ng pagsasanay ng pastol ay hindi lamang upang maghanda ng mga tao para sa posisyon sa paglilingkod, kundi upang hubugin ang mga lingkod na katulad ni Kristo, na ang puso ay alay sa Diyos at ang buhay ay nakatuon sa tapat na pag-aalaga sa kanyang bayan. Ang edukasyong biblikal ay naglalayong hubugin ang buong pagkatao, isipan, puso, ugali, at paglilingkod. Ang kaalamang walang kabanalan ay maaaring magdulot ng pagmamataas, habang ang siglang walang pag-unawa sa kasulatan ay maaaring magbunsod ng pagkakamali. Nais ng Diyos ang mga pastol na mayroong parehong tamang aral at katwiran sa pamumuhay. Ang paglilingkod ng isang pastol ay nagsisimula bago pa man siya tumayo sa pulpito. Nagsisimula ito sa pananalangin, pagsunod, pagpapakumbaba, at malalim na pagmamahal sa Diyos. Bago pagkatiwalaan ng Diyos ang mga pinuno sa kanyang kawan, tinuturuan muna niya silang lumakad ng tapat kasama niya. Natutunan ni Moises ang pagpapastol sa ilang bago pamunuanan ang Israel. Inalagaan ni David ang mga tupa bago naging hari. Ang mga apostol ay naglaan ng ilang taon ng pagkatuto kay Jesus bago sila isugo upang pamunuan ang simbahan. Ipinapaalala sa atin ng mga halimbawang ito na ang paghahanda ay mahalagang bahagi ng gawain ng Diyos sa paghubog ng mga pinunong espiritual. Isinulat ang aklat na ito upang magbigay ng batayang biblikal para sa mga nakararamdam ng tawag ng Diyos na magpastol ng kanyang bayan. Ikaw man ay pastor, matanda, misyonero, ebanghelista, guro ng Biblia, estudyante ng teolohiya, tagapagtatag ng simbahan, o nagnanais maglingkod kay Kristo, hangad ng gabay na ito na palalimin ang iyong pag-unawa sa tunay na pagpapastol at ihanda ka sa tapat na paglilingkod. Ang aming hangarin ay hindi lamang lumikha ng mga pinunong maalam, kundi mga alagad na tapat na magpaparangal kay Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay na may katapatan, habag, karunungan, at hindi matitinag na pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit mahalaga ang edukasyong biblikal? Ang kalusugan ng simbahan ay lubos na nakadepende sa kalidad ng pamumunong espiritual nito. Sa buong Biblia, kapag ang mga pinuno ng Diyos ay tapat na nagtuturo ng kanyang salita, ang bayan ay nakararanas ng pagbabago, paglago, at pagsunod. Sa kabilang banda, kapag binaliwala ng mga pinuno ang kasulatan o hinabol ang sariling kapakinabangan, madalas na naliligaw ang bayan ng Diyos patungo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kalituhan, kawalan ng katarungan, at paghina ng pananampalataya. Mahalaga ang edukasyong biblikal dahil ang paglilingkod ay dapat nakasandig sa katotohanan ng Diyos at hindi sa opinyon ng tao. Ipinagkatiwala sa mga pastol ang tumpak na pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagtatanggol sa tamang aral, pagtutuwid ng pagkakamali, at paghahanda sa mga mananampalataya na mamuhay ng tapat. Ang responsibilidad na ito ay nangangailangan ng masusing pag-aaral, pagkilala sa espiritual na katotohanan, at patuloy na pag-asa sa banal na espiritu. Hinimok ni Apostol Pablo si Timoteo, magsikap kang magpakilalang karapat-dapat sa Diyos, bilang manggagawang hindi kailangang ikahiya, na wastong naghahati ng salita ng katotohanan,
Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15, KJV. Ipinapakita ng utos na ito na ang tapat na paglilingkod ay nangangailangan ng masigasig na paghahanda. Ang pastol na nagpapabiye sa pag-aaral ng kasulatan ay hindi makapagpapakain ng maayos sa kawan na ipinagkatiwala sa kanya. Ang edukasyong biblical ay humuhubog din ng pagkatao. Ang layunin ng pagkatuto ay hindi lamang makaipon ng kaalaman kundi maging katulad ni Kristo. Ang salita ng Diyos ay nagbabago ng isipan, tumutuwid ng puso, at humuhubog sa mananampalataya upang maging lingkod na sumasalamin sa kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Bukod pa rito, inihahanda tayo nito sa mga hamon ng makabagong paglilingkod. Ang mga pinuno ngayon ay nahaharap sa maling aral, kalituhan sa moralidad, impluwensya ng kultura, pagbabago ng teknolohiya, at lumalakas na pagsalungat sa pananampalataya. Ang mga katotohanang ito ay nangangailangan ng mga pastol na may karunungang biblical, kakayahang tumukoy ng katotohanan, at matibay na paniniwala sa awtoridad ng salita ng Diyos. Ang mahusay na sinanay na pastol ay mas nakahanda upang magturo ng kasulatan ng tumpak, magsanay ng mga mananampalataya patungo sa paglago ng pananampalataya, ipagtanggol ang pananampalataya laban sa maling aral, magpayo ng may karunungang galing sa Diyos, mamuno ng may katapatan at pagpapakumbaba, maghanda ng susunod na henerasyon ng mga tapat na pinuno. Ang krisis sa pamumuno ng simbahan. Isa sa pinakamalaking hamon sa simbahan ngayon ay ang kakulangan ng mga pastol na may sapat na espiritual na paglago. Maraming kapulungan ang nahihirapan hindi dahil sa kakulangan ng pondo kundi dahil sa mahinang pamumuno. Paulit-ulit na nagbabala ang kasulatan laban sa mga pastol na nagpapabiye sa kawan, naghahabol ng sariling pakinabang, o nabibigong magturo ng katotohanan. Ang propetang si Ezekiel ay naghatid ng matinding mensahe mula sa Diyos laban sa mga pinuno ng Israel. Sa aba ng mga pastol ng Israel na nagpapakain sa kanilang sarili. Hindi ba dapat pakainin ng mga pastol ang mga kawan? Ezekiel Kapitulo 34 versikulo 2, KJV. Sa halip na alagaan ang bayan ng Diyos, ang mga pinunong ito ay naghanap ng sariling kaginhawaan, kayamanan, at kapangyarihan. Pinabayaan nila ang mahihina, hindi inalagaan ang mga nasugatan, hindi hinanap ang mga naligaw, at namuno ng may kalupitan. Dahil dito, ang kawan ay nagkawatak-watek at naging madaling mapahamak. Ang babaalang ito ay totoo pa rin hanggang ngayon. Dapat mag-ingat ang simbahan laban sa pamumunong minamarkahan ng pagmamataas, kasakiman, pagpapabiye sa moralidad, pagmamanipula, at pagtalikod sa katotohanan. Ang tunay na pastol ay tinatawag na tularan si Kristo, na inialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang solusyon sa krisis na ito ay hindi lamang mas maayos na pamamalakad, kundi muling pagpapahalaga sa paghubog ayon sa Biblia. Dapat sadyang magsanay ang mga simbahan ng mga pinunong lubos na nagmamahal sa Diyos, tapat, na nakakakilala sa kanyang salita, at walang pag-iimbot na naglilingkod sa kanyang bayan. Ang malusog na simbahan ay nakatayo sa ibabaw ng malusog na mga pastol, at ang mga pastol ay nahuhubog sa pamamagitan ng kasulatan, pananalangin, gawa ng banal na espiritu, at tapat na pagdidisiplina. Ang pangangailangan ng mga pastol na puno ng espiritu. Hindi sapat ang kaalaman lamang sa paglilingkod. Maaaring may sapat na pinag-aralan at karanasan ng isang pastol, ngunit kulang pa rin siya sa kapangyarihang espiritual na kailangan upang mamuno ng maayos. Sa buong kasulatan, inihahanda ng Diyos ang kanyang mga lingkod hindi lamang sa pamamagitan ng katotohanan kundi pati na rin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghintay ng pangako ng Ama bago simulan ang paglilingkod. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng banal na espiritu, at kayo'y magiging mga saksi ko, Gawa Kapitulo 1 versikulo 8, KJV. Pinagaganya ng banal na espiritu ang mga pastol upang mangaral ng may paninindigan, mamuno ng may karunungan, makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan, aliwin ang mga pusong wasak, at magtiis sa gitna ng hirap. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, ang paglilingkod ay nagiging pagsisikap lamang ng tao sa halip na masaganang pakikipagtulungan sa Diyos. Ang pastol na puno ng espiritu ay nagpapakita ng bunga ng espiritu sa pang-araw-araw na pamumuhay. Namumuno siya ng may pag-ibig sa halip na kalupitan, pagtitiis sa halip na pagkainip, pagpapakumbaba sa halip na pagmamataas, at katapatan sa halip na kawalan ng paninindigan.
Ang kanyang awtoridad ay hindi nagmumula sa karisma kundi sa buhay na inialay kay Kristo. Ang simbahan ngayon ay kailangang-kailangan ng mga pastol na pinagsasama ang tamang aral at tunay na buhay espiritual. Naghahanap ang Diyos ng mga pinunong ang puso ay nag-aalab sa pagmamahal kay Kristo, ang isipan ay nakasandal sa kasulatan, ang tuhod ay nakaluhod sa pananalangin, at ang buhay ay nagpapakita ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Panimula. Pag-unawa sa tawag ng Diyos para sa mga pastol. Ang tawag na magpastol ay nagmumula sa Diyos. Hindi ito karera, propesyon, o ambisyon lamang ng tao. Sa buong kasulatan, ang bawat tapat na pastol ay pinili muna ng Diyos bago pagkatiwalaan ng kanyang bayan. Tinawag si Abraham upang maging ama ng bansa. Tinawag si Moises mula sa ilang. Tinawag si David mula sa pagpapastol. Ang mga propeta ay tinawag upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ang mga apostol ay tinawag mismo ni Jesus. Ang kanilang awtoridad ay hindi nakasandig sa tagumpay ng tao kundi sa kusang loob na pagpili ng Diyos. Ang tawag ng Diyos ay parehong pribilehiyo at responsibilidad. Ang mga tinawag ay dapat matutong sumunod kay Kristo bago subukang mamuno sa iba. Ang paglilingkod ay nakaugat sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, pinapanatili sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita, at pinagaganya ng banal na espiritu. Ang tunay na tawag ay nakikilala sa pamamagitan ng mga sumusunod na katibayan na biblikal. Lumalalim na pagmamahal kay Heso Kristo. Tunay na pagnanais na maglingkod sa bayan ng Diyos. Katapatan sa kasalukuyang mga responsibilidad. Pagkataong sumasalamin kay Kristo. Pagkilala at pagtanggap mula sa lokal na simbahan. Mga kaloob na espiritual na nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan ni Kristo. Pagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na tawag ay napatutunayan sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng tapat na pagsunod, hindi lamang sa panandaliang sigla. Pagkakaiba ng pastol at manggagawang panrelihiyon. Ang manggagawang panrelihiyon ay maaaring gumawa ng paglilingkod bilang tungkulin lamang, ngunit ang pastol ay naglilingkod dahil sa pag-ibig kay Kristo at habag sa kanyang bayan. Ang gawaing panrelihiyon ay maaaring nakatuon sa mga programa, titulo, at gawain, samantalang ang pagpapastol ay nakasentro sa pag-aalaga sa mga kaluluwang ipinagkatiwala ng Diyos. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol na nakakakilala sa mga tupa at kusang ang inialay ang kanyang buhay para sa kanila, Juan Kapitulo 10 versikulo 11 hanggang 18. Ang kanyang halimbawa ang nagsisilbing huwaran ng bawat pinunong espiritual. Ang mga pastol ay tinatawag na kilalanin, pakainin, gabayan, ingatan, ibalik, at itama ng may pagmamahal at biyaya ang kawan. Ang misyon ng edukasyong biblikal. Ang edukasyong biblikal ay naglalayong lumikha ng mga alagad na may sapat na pag-unawa sa salita ng Diyos, tapat na sumusunod kay Kristo, at epektibong naglilingkod sa kanyang simbahan. Hinuhubog nito ang isipan ng katotohanan, ang puso ng debosyon, ang pagkatao ng kabanalan, at ang mga kamay para sa praktikal na paglilingkod. Ang misyon nito ay hindi lamang magbigay ng impormasyon kundi magdulot ng pagbabago, upang ang mga pastol ay maging salamin ng buhay at paglilingkod ni Heso Kristo. Ang kahalagahan ng paghahanda bago ang paglilingkod. Sa buong kasaysayan ng Biblia, inihahanda ng Diyos ang kanyang mga lingkod bago sila pagkatiwalaan ng pamumuno. Si Moises ay lumipas ng 40 taon sa Midian. Natutunan ni David ang katapatan habang nagpapastol ng mga tupa. Ang mga alagad ay naglaan ng ilang taong pagsama kay Jesus bago sila isugo sa buong sanlibutan. Maging si Apostol Pablo ay dumaan sa mga panahon ng paghahanda bago sinimulan ang kanyang gawaing misyonero. Itinuturo ng mga halimbawang ito na ang paghahanda ay bahagi ng disenyo ng Diyos. Ang pagsasanay ay nagpapaunlad ng kaalamang biblikal, espiritual na paglago, karunungan, pagpapakumbaba, at pagtitiis. Inihahanda nito ang mga pastol na pamunuan ang bayan ng Diyos ng tapat sa gitna ng pagpapalaman o hirap. Naway lapitan ng bawat mambabasa ang aklat na ito ng may pusong handang matuto, diwang palaging nananalangin, at tapat na hanggaring luwalhatiin ang Diyos. Habang tinataasan ng Panginoon ang mga tapat na pastol sa bawat salinlahi, naway lumakas ang kanyang simbahan, mapangalagaan ang kanyang bayan, at maitaas ang kanyang pangalan sa lahat ng bansa. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.